Okay, so this is Saturday, September 16, 2023. Daily episode 1753, 1754, and 1755. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kahit patapos na, hahabol tayo kasi marami pang nangangailangan ng mga news feeds nila araw-araw. Kung kailan ito dadaan at kailan nyo mapapanood, yan ang message po ninyo. Okay? So, first card. Dito naman tayo magsimula. Ay, visionary. And then the second card, wisdom. And the third one, old soul. O ngayon, ito na naman tayo, 'di ba? Yung mga pinapangarap natin, iniisip natin, no? Ito yung mga bagay na gusto nating mangingibabaw sa buhay natin. Yung tanging namang mangingibabaw lagi is wala naman tayong hangad kundi maging masaya, no? Maging masagana sa buhay kasama at kapiling yung mga mahal natin na pamilya at yung mga taong espesyal sa atin. Pero kadalasan kasi hindi natin ito nakakamtan sa mga panahon at pagkakataon na gusto nating makamit. Kalimitan, binibigyan tayo ng matinding pagsubok. Yung matindi talaga, na para talagang tinitikis ka, tapos tatanungin ka, parang binibiro ka pa ng pagkakataon. Kakayanin ko ba ito? Tawag nito, yung para bang susukatin. Hindi lang yung pag-ibig mo at pagmamahal mo, kundi pati na rin pagtitiis mo, pati na rin kung kailan at hanggang kailan mo kayang ibigay ang lahat na meron ka. At kung kaya mo pa bang magkaroon ng wisdom sa sarili mo. Ito yung panahon na palawigin mo yung isipan mo kesa paiksiin ng damdamin at nararamdaman mo. Dahil ang taong nasasaktan, umiiksi ang pasensya. Ang taong bigo, ang taong depressed, ito yung mga tao na hindi na nakapag-isip ng tama dahil tuliro sila sa katotohanan, bulag sila sa katotohanan. Yung iba naman alam nila ang katotohanan, kaso ayaw nilang harapin, ayaw nilang tanggapin dahil nahihirapan sila. Ito yung mga bagay na ang tawag nito, ito yung mga bagay na nakaano na sa sarili natin, no? As long as we walk through on our life, ito na yung panahon ito na yung pagkakataon na kailangan mong magkaroon ng confidence sa sarili mo. Kailangan mong mag-exert ng extra power beyond sa kakayanan mo. At saka mag-focus ka kung ano ba talaga ang gusto mo. Gusto mo ba manatiling malungkot? Walang pera? No? Stress? Or gusto mong iahon ang sarili mo muna sa kahirapan, sa kalungkutan, at kahit anong sitwasyon na meron ka. Kasi literal naman, hindi natin talaga kaya na iahon lahat Kasi kaya nga tayo binibigyan ng buhay ng kaya tayo nagiging unique sa bawat isa. Dahil may kanya-kanya tayong buhay. Sa panahon na nag-decide tayo na mag-asawa, makipagrelasyon, makipag-live-in, or sa panahon na pumasok tayo sa paaralan, sa trabaho, at makisalamuha sa komunidad at sa ibang tao. Ito yung mga punto o parte ng buhay natin na kailangan tayong maging handa sa kung ano man yung mga problema na dadaanan o dadanasin natin sa pag-welcome natin sa panibagong yugto ng buhay natin. Ito yung, halimbawa, in love ka sa crush mo, tapos naging nobyo mo, tapos doon ka na sa punto na universe, binigyan mo na ako ng pagkakataon na yung crush ko naging nobyo ko. Ibigay mo naman sa akin yung pagkakataon na maging asawa ko siya. Tapos nung naging asawa mo, sasabihin mo, ibigay mo naman sa akin, universe, yung punto na magkaroon kami ng anak. Tapos magtagal kami, na magkaroon kami ng forever. Di ba parang ganun lagi lahat ng tema natin?
And hindi natin naaalala na maliban sa gusto mo, yung lalaki or yung babae na gusto mong makasama sa buhay, may sarili ding gusto. Bago kayo nagkita, may sarili siyang pangarap sa sarili niya, sa pamilya niya, at sa ibang tao. Katulad mo din. So, dito masusubukan sa kalagitnaan, no? Kung gaano ba kayo pareho katibay, gaano ba kayo ka responsable sa mga desisyon na ginawa ninyo. Lalong-lalo na kung nag-asawa kayo na at the early stage of your life. Halimbawa, teenager pa lang kayo. No, nung panahon teenager ba kayo, ano bang alam niyo sa buhay? 'Di ba? Wala. Yung alam niyo lang is gumala, no? Humingi ng baon sa magulang, mag-cutting classes, makipag-inuman, pumunta ng bilyaran, o kung ano-ano pang ginagawa natin, 'di ba? So, yun yung panahon na bigla tayong pumasok sa isang relasyon, bigla kayong pumasok sa isang pagbubuo ng pamilya na hindi nyo nga kayang tapusin yung pag-aaral ninyo, hindi nyo pa kayang buhayin ang sarili ninyo. Ito yung panahon na ang dami nyo pa dapat matutunan sa buhay. Pero dahil nagmamadali kayo, lahat nahinog sa pilit. Andoon yung nahinog sa pilit na kailangan mo magtrabaho sa construction dahil di ka nakapagtapos ng elementary or high school. Andoon yung panahon na kailangan mong maging helper sa isang bahay, no? Or maging yaya, or maging dishwasher, or kahit ano, para lang may maitawid kang sahod sa bawat araw at ipapakain mo sa nagiging anak mo at pambayad sa tinutuluyan mo. Ang pinakamasaklap pa doon is nagkaroon kayo ng ano tawag nito, yung para bang talagang ginugol nyo ang sitwasyon nyo sa sapilitang pagsasama, kahit hindi kayo ready financially, sapilitang pagpapakasal, kahit hindi naman kailangan, kasi kailangan talaga ipagpaliban yan, lalo na kung yung ikinasal ay masyado pang bata, dahil kapag yung mga tao or couple na ikinasal ng teenage pa sila, or teenager, or nasa early life or adulthood pa sila, ito yung mga panahon na hindi pa nila talaga kayang timbangin kung ano ba at gaano ba kabigat ang isang responsibilidad na magkaroon ng isang pamilya. 'Di ba? So ito dito sa last na card, dito masusubok gaano ka ba katapang, kalakas, kadeterminado na magsakripisyo para sa mga taong mahal mo at para doon sa sitwasyon na hinog sa pilit. Kasi hindi naman lahat ng couple ay nagsimula sa ligawan. Yung iba buntisan lang, yung iba pikot, yung iba arranged marriage, yung iba naman dahil kailangan mo talagang magtagal doon sa lugar na yon, kaya nagpakasal kayo for citizenship's sake. And then may usapan kayo na kapag natapos na yung citizenship, maghihiwalay kayo. 'Di ba? Kasi tinitignan may mga ganun eh. So, you gamble everything just because of your wild expectations, wild dreams, and wild hopes sa buhay. So, hindi po pwede ang ganun. Tatandaan niyo yan. Dapat kasi lahat pinaghahandaan, pinag-iisipan, at tinitimbang. Kasi sinasabi ng magulang natin yung kasal, hindi siya parang kanin na mainit na isusubo mo na kapag napasok ka iluluwa mo. Ganun. Kasi lalo na kung hindi mayaman ang magulang mo, or naging mayaman nga magulang mo, hindi ka naman bet ng in-laws mo. So wala pa din, 'di ba? So ang daming factors, yun dapat yung pag-iisipan niyo. Kapag gumawa kayo ng major decision, ano ba yung mga bagay or mga problemang makukuha mo bago ka maging successful, bago ka maging masaya, bago ka maging kontento, at bago lahat-lahat. Ganun dapat.
Huwag yung puro sarap lang.